Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, utang na naman, nasyak si Gadon, grabe to, Korte Suprema kumilos na. Diyos ko po, Korte binalaan ni Gadon, nako talaga itong si Gadon mga kababayan, no? Pati Korte, gusto nang kontrolin ni Gadon mga kababayan. Ganun na baka powerful itong si Gadon, no? Para pati korte ay kanyang pwedeng diktahan kung ano ang gagawin. Ako. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Dahil nga po riyan, ito, i-share po natin nako, itong 2 weeks ago mga kababayan, may loan pala, no? O, nag-loan pala ang Pilipinas sa World Bank. Ang dahilan, nako, mamaya bigyan natin ng komento yan. Bukod po sa World Bank, mga kababayan, umutang din po ang Pilipinas 2 days ago. Ayun po yan sa Bilyonaryo. Balita po ng Billionary.com. Asian Development Bank aids Philippines with $500 million for disaster-proof growth. Yan nako, mamaya mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon yan. Panay pa lang utang ng Pilipinas mga kababayan, no? Ang ano nga lang dito, bakit walang project? Saan ba napupunta itong mga inuutang ng Pilipinas? Well, mamaya bigyan po natin ng reaksyon ng mga kababayan, no? At ito po yung sinasabi kong, Diyos ko po, korte pinagbantaan ni Gadon. Dahil nga po yan mga kabayan, ito rin si Gadon, nagpahayag po ng sinasabi niya, nanghihinayang siya na sinuportahan ang mga Duterte. Ako, nagpapatawa yata itong si Gadon. Ay Gadon, hindi ka po kawalan sa mga Duterte, no? At malamang sa malamang, for example lang yung mga supporters mo, na sumuporta kay former PRRD, ay it is possible na hindi na po sila sumusuporta sa iyo pero sumusuporta pa rin sa mga Duterte. Like gaya natin mga kababayan, nung una sinusuportahan ko talaga itong si Gadon, no? Pero ngayon hindi na ako sumusuporta sa kanya pero sumusuporta pa rin po ako dito sa mga Duterte. Kaya huwag kang magmalaki, Gadon. Tanungin mo muna yung mga supporters mo kung sumusuporta pa ba sila sa iyo, no? Bago mo sabihin na nanghihinayang ka, na sumuporta ka sa mga Duterte. Okay? So ito na mga kababayan, simulan na po natin to. Ito po ang balita mga kababayan, no? Unahin na po natin itong sa World Bank. Yan, no? Bilyonaryo, yan. .com, Tech Forward Future, Philippines gets 750 million World Bank loan, no, to expand digital services. Nako, malaki pong pera yan kung ano mo sa sa Philippine peso. Lalo na po ngayon na weak, na masyadong weak ang peso. Malaking pera yan mga kababayan. 2 weeks ago po ito mula po sa Bilyonaryo.com. Ano pong inyong masasabi? $750 million utang na naman po mula sa World Bank, no, ng Pilipinas. Naku, puro na lang. Alam nyo mga kababayan, ito po ang ito po ang napapansin ko sa gobyernong ito. Ano lang po, dito po sila nag-excel. Dito po sila, kumbaga dito sila magaling mga kababayan. Una, ang mangutang ng mangutang, no? Pagkatapos pag may pera na, ayuda ng ayuda. Kahit walang bagyo, sige, ayuda kayo ng ayuda. Bakit? Nandyan yung di ba? Sinasabi ko, may nag-comment kanina, baka hindi pa umabot ng 20%, no? Yung naibibigay talaga sa ating mga kababayan. Anong opinion niyo dyan, mga kababayan? Dahil bukod po dyan sa $750 million, na inutang mula sa World Bank, ito meron pa pong utang na naman. Okay na. 2 days ago balita po yan sa sa Milyonaryo yan. .com. Asian Development Bank aids Philippines,
with $500 million for disaster-proof growth. Yan mga kababayan. Para naman po ito sa disaster. Hoy, baka dito na naman kukunin yung mga pondo para dyan sa mga flood control projects, no? Ng iba't ibang mga congressman. Malaki po yan mga kababayan, $500 million, no? Times 50, magkano na ba ngayon? 59 or 58 something, di ba? Malaki-laki rin po itong 500 million na disaster-proof growth. Yan mga kababayan. Sana po, no? Wala nang sana itong 500 million na ito talagang mapunta. Doon po talaga sa dapat pagkagamitan nito. Kasi baka mamaya malaman na naman natin, ginamit na naman pang ayuda ang mga ganitong budget. So gaya nga po ng sabi ko mga kababayan, itong dalawa po ang dito po sila na magaling, nag-excel po ang administrasyong ito, ang mangutang at mang-ayuda. So palakpakan po natin, no? Magaling mga kababayan. At bukod dyan, panggigipit sa mga Duterte. Ayan, tatlo pala ang kung saan, no, magaling ang administrasyong ito. Mangutang, mangayuda, at manggipit ng mga kalaban sa politika. Yan mga kababayan, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko? Well, anyway, comment nyo lang po sa baba para at least malaman po natin mga kababayan. At eto pa, si Gadon naman po ang pag-usapan natin mga kababayan. Gadon, nanghihinayang na sinuportahan ang mga Duterte. Hay nako, Gadon. Yan lang po masasabi ko. Hay nako. Sino ka ba? Sana nanalo ka muna ng pagkasenador bago mo sabihin yan. Para malaman talaga natin kung talagang sinusuportahan ka rin ng mga tao. Ikaw nga itong sayo nga dapat kami sayo kami dapat nanghihinayang diba? Kasi dahil sa pagdikit niyo sa Duterte, yan, naiboto ka patuloy namin, no? Ganun. Dahil sa pagdikit mo sa mga Duterte, nanghihinayang po kami kasi nabudol niyo kami. Marami kayong mambubudol. Ito sa ganun, mambubudol ito eh. Nanghihinayang pa na sinuportahan si Duterte. Mag-isip-isip ka nga muna. Kung yung mga supporters mo ba talaga ay sumuporta sa'yo dahil Gadon ka, ikaw si Gadon, or sumuporta sila sa'yo dahil dumikit ka rin sa mga Duterte. Diba? Kaya wag mong ipagmalaki sa taong bayan kasi wala kang dapat na ipagmalaki. Dahil lang naman sa sinabi mong bobo, kaya ka nakilala ng tao. So ngayon mga kababayan, ibalik po natin kay Gadon yung sinasabi niyang bobo. Diba? O bobo ka talaga. Bakit ko nasabi yun? Eto mga kababayan, si Gadon gustong diktahan, no? Itong Supreme Court. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to mga kababayan. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Vice President Sara Duterte tila sumabog na sa galit at tila walang pagdadalawang isip na sinapol ang senator na si Alan Peter Cayetano at nang pinangakong 10K ayuda ng senador muling siningin ng taong bayan. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-updates, matapos tila nagkasagutan, kinaladkad at piniga ng Vice President Sara Duterte ang di umano'y PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado ukol sa proposed 2025 budget ng Office of the Vice President ay tila hindi nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan na si Senator Cayetano na tila baga nakuha pa nitong ipagtanggol ang senadora na si Risa Hontiveros.
Ayon pa sa inalabas na balita ng DZRH News, matapos magkatarayan ni na Senator Risa Hontiveros, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya plastic. Nag-viral agad ang Senate hearing kung saan tinanong ni Hontiveros si Vice President Sara kung tungkol saan ang libro nitong isang kaibigan at nangangailangan ng 10 milyong pondo sa ilalim ng Office of the Vice President. Sa video na ito, sinubukan ni Senator Alan Peter Cayetano na mamagitna at pahupain ang tensyon sa gitna ng budget hearing at sinabi niya na mas maganda raw sana ang cordial exchange. Pero bilang tugon, sinabi ni Vice President Sara Duterte na cordial naman daw siya pagdating sa international diplomatic relations. End quote. Ayon pa sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, and he quoted, "As a senator, naiintindihan ko si Senator Risa na syempre mas gusto ko yung cordial yung sagutan. But we also have to take into context that this is both legislative and political. And there are attacks against the Vice President regardless saan nanggagaling. So a little bit of latitude dahil we want to kakampi, mano kalaban to feel welcome." Unquote. Pagkatapos nito ay agad naman itong sinagot ni Vice President Sara Duterte, and she quoted, "I'm very cordial when it comes to international diplomatic relations. Gusto nyo i-discuss natin yung West Philippine Sea, but hindi ako plastic na tao." End quote. Pagkatapos mag-viral sa social media ang balitang ito, ay tila hindi naman nakaligtas sa mata ng marami sa ating mga kababayan. At tila muling inungkat at siningil ang pangako noong 10K ayuda ni Senator Alan Peter Cayetano. At ayon pa sa kanila, ayan ang mga taong manggagamit. Ngayon lumabas na ang tunay na mga ugali. Huwag nang umasa pa na iboto ka namin sa eleksyon. Solid Duterte at kaalyado lang nila ang iboboto namin. Senator Cayetano, nasaan na ang 10K na ayuda mo? Ibigay mo na. Hindi ka namin iboboto sa susunod na eleksyon. Duterte pa rin kami, walang plastikan. Sila ang may totoong serbisyo. Malapit nang matapos ang termino ni Cayetano. Till now, walang balita sa pangakong 10K bawat Pilipino. Napako, nadali kami sa pangakong yan. Never again for Cayetano. Opinyon ko lang bilang mamamayan. 2 taon na hindi pa rin naibibigay ni Alan Peter Cayetano ang pangakong 10K ayuda. Sana ibigay na niya kung maaari lang. Lumabas na ang kulay ni Cayetano. Matapos tulungan ni PRRD, ganyan ka, wala kang utang na loob. Mahiya ka naman kahit magbaliktaran pa kayo. Duterte pa rin kami. Go, 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 Vice President Sara Duterte. Senator PhilHealth Queen, ikaw naman ang magpaliwanag. Saan yung pera namin? May right kaming magtanong. Nasaan yung pera ng PhilHealth Hontiveros? Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang banta ni Secretary Larry Gadon na lahat na Supreme Court justices ay ipapa-impeach niya. Grabe! Anong dahilan? Okay, pakinggan natin ang kanyang pahayag. Tungkol ito sa disbarment case na isinampa niya laban kay VP Sara. Ito, makinig tayo. Hindi nila i-impeach, i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Tila may halong So yan mga kababayan, ako talaga itong si Gadon. Napakatapang ni Gadon. Bakit kaya? Dahil ba nakasandal po siya sa pader ngayon? Kaya niya nasabi na, di ba? Grabe si Gadon. Isang disbarred lawyer na po si Gadon. Pero napakalakas po ng loob na i-impeach ang ating mga justices kapag hindi daw po nila in-impeach si Vice President Sara Duterte. Ano ba ito, Gadon? Ikaw ba ay nananakot? Tinatakot mo ba itong mga Supreme Justices, mga kababayan ng ating bansa? Yung mga hukom ng ating bansa
tinatakot ni Gadon na kapag hindi raw nila in-impeach si Vice President Sara Duterte or i-disbarred pala. Pag hindi i-disbarred si Vice President Sara Duterte, ay sila ang i-impeach ni Gadon. Grabe. Ay, yan lang po ang opinion ko po dyan. Baka ganito kalakas ang loob ni Gadon dahil po nakasandal siya sa pader. No? Naku Gadon, siguraduhin mo lang na yung pader na sinasandigan mo ay talagang matibay. Yung talagang pangmatagalan. Ang alam ko, ganyang mga pader ay hanggang ano lang naman yan hanggang 6 years lang, di ba? Hanggang 6 lang na taon ang mga ganyang pader na nabubuwal na yan. So, ibig bang sabihin Gadon hanggang 6 na taon lang ang yung pagiging maangas, no? Pananakot dito sa ating mga justices na i-disbarred, no? Itong si Vice President Sara Duterte. Diba? Pag di nila i-disbar si Bipin Day Sara, ipapa-impeach ko sila. Ano yan? Di ba pagbabanta na yon? Naku. Ang tapang naman ng Secretary Larry Gadon na ito. Supreme Court Justices na yan eh. Tapos pagbantaan mo ng ganyan. Ano masasabi nyo? Talagang galit na galit siya kay... Eto pa mga kababayan, naisip ko lang, talagang siguro nilulubos-lubos na ni Gadon. Kasi total, hindi na siya attorney, di ba? Disbarred na po siya. Siguro ko, gumaganti lang siya dito sa mga justices, no? Na sumang-ayon na siya ay itiwalag, no? Sa pagiging isang abogado, mga kababayan. So ito na ba ay paghihiganti? Itong pagbabanta ba ni Gadon, mga kababayan, ay pagganti? Hindi lamang, no? Kay Vice President Sara Duterte, maging doon po sa mga Supreme Justices natin. Dahil po siya ay na-disbarred. Malaki pong kahihiyan yan para kay Gadon, no? At saka pa ito pang pinagtataka ko mga kababayan. Di ba si Gadon ay Presidential Advisor on Poverty Alleviation? Di ba? Bakit hindi niya pag-usapan yung kahirapan sa Pilipinas? Instead, no? Dito siya nakikialam sa hindi niya naman papel. Hindi niya papel to eh. Di ba? Merong ibang departamento na pwedeng magganito kay Vice President Sara Duterte. Pero siya, nasa poverty department, pero, di ba? Ang tanong nga, kung ganyan ka ng ganyang Gadon, no? Naririnig ka lang namin kapag tumatahol ka against sa Vice President Sara Duterte o sa mga Duterte. Pero sa trabaho mo, wala kaming naririnig. Mabuti pa, tanggalin na lang po yung Presidential Advisor on Poverty Alleviation na department, no? Ganun din naman eh. Wala rin naman tayong nakikita na mabuting na idudulot yan. Ang naidudulot lang po niyan, mga kababayan, instead na makasave po tayo sa ating mga taxes, ay hindi po. Another expenses po yan ng ating gobyerno. Sapagkat sinesuldohan po si Gadon. Diba? Buti sana kung libre lang yung pagiging presidential advisor mo. Hindi po eh. Binabayaran ka po ng sambayan ng Pilipinas bawat araw. Kung baga, yung sa 6 years mo dyan, for example, kung umabot kang 6 years dyan sa departamentong yan, bawat hininga mo, bayad ng taong bayan yan. Bawat oras mo, bayad ng taong bayan yan. Kaya dapat magtrabaho ka kung saan ka inassign, no? Kung dyan ka sa poverty alleviation, iangat mo ang kahirapan. Iangat mo ang ating mga kababayan na naghihirap sa kahirapan. Diba? Hindi yung makikialam ka pa sa iba. Diba? Kung dyan nga, sa bagay, wala na tayong wala na tayong choice kahit Gadon kung hindi mismo siya, sabi niya, haka-haka lang ang kahirapan sa Pilipinas.
Eh kung haka-haka lang pala ang kahirapan sa Pilipinas, bakit pa nagkaroon ng departamento na katulad ng departamento mo? Diba? Kaya dapat lang, mga kababayan, isuggest po natin, natanggalin na po itong department ng Nigadon na poverty alleviation, no? Secretary po siya dyan, eh. O, tanggalin na po yan para makasave po ng expenses ang ating bansa. Liabilities po yan ng ating bansa. Magiging liabilities na po si Gadon. Bakit? Wala naman tayong napapala sa kanya. Di ba? Kaya liabilities po. Bayad lang tayo ng bayad, pero wala naman tayong napapala. Oh. Di ba? Wala po tayong napapala kay Gadon. Kaya stop natin yan, Gadon. Huwag na tayong maglukuhan. The more you talk, Gadon, against Duterte, the more na lumulubog ang pangalan mo. Lumulubog ang Gadon. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Anong opinion, reaction, or kritisismo sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.